Eto na, kakaibang plano to. Gringo hunasan kumilos na sanib puwersa sa mga Duterte. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang pagsasanib puwersa ni ex-senator Gringo Honasan at ni Mayor Sebastian Duterte. Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, supportahan natin yan. Bisitahin niyo yan, The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Sanib puwersa. May kakaibang plano sila na para mapabalik ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Ito. Plano? Anong plano yun? Kayo mga katunay, meron ba kayong alam na idea? Parang ganun. Anong plano yun? Siyempre, hindi naman siguro ano to. Hindi naman siguro na masamang plano. Siyempre, siguro yung plano na siyempre matulungan man lang na magawa ng paraan kung paano makakatulong siguro si Gringo Honasan, makakatulong para si PRRD ay mapadali. Baka sakaling meron siya mga kakausapin, mga ganyan, mga backer, parang ganyan. Diba? Pero pwedeng mga gano'n. Baka may mga backer siya mga kakausapin, may mga kilala siyang tao na mas makakatulong, no, para kay PRRD. Diba? Siyempre, gagawin naman natin lahat para si PRRD ay makabalik sa Pilipinas. Pero sa mabuting paraan. Sa magandang paraan. Hindi sa hindi magandang paraan. Diba? Lahat naman tayo gusto natin ay sa maayos. Diba? Dahil yun din naman dahil sumama naman ng payapa si PRRD at alam naman natin, yun naman ang gusto ni PRRD. No, at saka mas maganda na yung sa payapang paraan siya. Kung makakauwi siya sa mapayapang paraan, 'di ba? Hindi sa kaguluhan, 'di ba? Sa GMA News Online. Title: Baste Honasan muling petition to bring ex-President Duterte back to the Philippines by Mariel Celine Serquiña. Okay, so they are planning, itong dalawa, ito na nag-meet sila sa Davao City kahapon. They are planning to file a petition before the International Criminal Court to bring back PRRD. Ito ang statement ni ex-senator Honasan. This petition is in accordance with the rules and regulations of the ICC, allowing the people to participate directly in the ongoing proceedings. We aim to gather as many signatures as possible and extend invitations to other organizations to join us in our efforts to bring back former President Rodrigo Duterte and uphold the sovereignty of our laws, courts, and the dignity of Filipino nation. So sa ganung paraan, ano ba yung signatures, 'di ba? Yung syempre mas maraming paperman na talagang gustong 'di ba? Ganun. Yun ang mas maganda sa maayos na paraan talaga, 'di ba? Honasan met with Baste, son of the former president, in Davao City as part of his senatorial campaign. The senatorial aspirant described the elder Duterte's arrest as a slap in the face, sampal sa mukha, and betrayal of our nation's courts and laws. Yun talaga ang tumatatak, betrayal, parang ganun. Parang sampal sa mukha. Kasi parang ipinakita natin sa ganung pangyayari. 'Di ba? Sinasabi nga natin lagi, tinatalakay natin na parang
lumalabas na walang hustisya dito sa atin. Walang korte dito sa atin. Parang natutulog ang ano sa atin. 'Di ba? Parang syempre hindi lang naman dito kundi sa buong bansa nababalitaan 'yan. Syempre ang hirap naman kasi isipin sa atin ng ibang bansa na ano ba yung Pilipinas na 'yan? Hindi ba makapagdesisyon o wala bang hustisya diyan? Kung sakasakaling may mga ganyang klasing kaso, 'di ba? Hindi ba nila magawa ng paraan? Wala bang ano diyan? Anong ginagawa ng korte? Parang ganun eh. Ang mapuputukan kasi diyan yung korte sa atin. Yung husgado sa atin. 'Di ba? Kasi nga parang iniisipin ng iba na walang ginagawa, walang silbi. 'Di ba? Pangit naman na ganun yung magiging feedback sa atin, lalo-lalo na yung ibang bansa. Kailangan nga lagi nating ipapakita na ang Pilipinas talaga kaya, may paninindigan, kaya nga tayo pinaglaban ng mga bayani natin yung bansa natin sa mga dayuhan eh. 'Di ba? Halos binuwis nila yung mga buhay nila para sa kalayaan natin. So hindi tayo nagpapasakop sa mga dayuhan. 'Di ba? So parang ang nangyari ngayon, lumalabas na tumatatak sa isip ng mga tao na parang tayo ay nagpapailalim sa mga dayuhan ngayon. Dahil ang mga dayuhan na ang magdedesisyon ng kapalaran ng mga Pilipino, parang ganun. 'Di ba? Parang nagiging unfair sa atin. Lalong-lalo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay lang sana kung merong jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, kung magdedesisyon sila ng ganon, mauunawaan pa kahit papaano at wala tayong madidinig na mga komentong ganyan na nagtraidor sa bansa natin, na ganito, ganyan. Wala. Lalong-lalo na yung gobyerno. Walang maririnig na ganon. Walang maririnig na ganong klaseng mga salita. 'Di ba? Kaso nga lang ang nangyari, syempre ganito yung nangyari kay PRRD. 'Di ba? Alam naman kasi ng mga tao, alam naman natin lahat na meron tayong korte dito at dapat dito muna dinaan si PRRD. 'Di ba? Para iwas iwas intriga, iwas sabi-sabi. 'Di ba? Total, kung gusto niyo lang din naman na maparusahan si PRRD sa mga kasalanan niya, bakit hindi niyo na lang ginawa sa tamang proseso? Okay, sinasabi nyo, tamang proseso yung ginawa nyo, pinadala nyo siya doon, ganito, ganyan. Ang problema, ang nakatata kasi sa mga tao, sa lahat ng mga tao, is wala na tayong jurisdiction sa ICC. So, kung sinasabi nyong tama kayo na sa ginawa nyong pagpapadala kay PRRD sa ICC, sa dahig, sana, kahit alam nyong tama pa rin kayo sa sinasabi nyo, is dinaan nyo pa rin sana dito sa proseso sa Pilipinas. 'Di ba? Sana ginawa nyo pa rin para hindi kayo naputukan, para hindi kayo nasilipan ng butas. 'Di ba? Dinaan nyo pa rin siya sa tamang proseso. Description nyo, it is embarrassing for other countries Yun nga. and their Yan, sinasabi ko. citizens to know that we ourselves are turning our backs on our compatriot, our former president, and betraying him to the jurisdiction of the ICC, even though our courts are functioning and our laws are being upheld. So, ito, mayroong magandang pinagsamahan. Then Mayor Duterte pa noon at itong si Colonel Gringo Hunasan, panahon ni Cory administration, hinahanap nila si Colonel Gringo. Saan nagtago? Hindi nila mahanap eh. Di ba si Gringo Hunasan yung ng RAM, 'di ba? Noong mga panahon ng mga coup d'etat days, 'di ba? Kahit yung kay kay Ferdinand Marcos Sr., si Gringo Hunasan. Pero mas siya, tumunog siya nung coup d'etat days nung dati. 'Di ba sa RAM? Tindi nun eh. Sa Davao City siya. Ako inabot-abutan ko na yun eh, yung panahon na yun. Tinulungan siya noon ni Mayor Rodrigo Rua Duterte. Pero teka lang 'di ba PDP laban? Kung talagang kung magkaibigan naman si PRRD tsaka si Gringo Hunasan, bakit kaya hindi hindi sumama o hindi isinama si Gringo Hunasan sa senatorial lineup ng PDP laban? Kayo mga katunay,
may ano ba kayo, may mako-comment ba kayo kung anong ano, bakit hindi kasama si Gringo Hunasan sa PDP laban? Paki-comment na lang mga katunay para tayo syempre magkaroon tayo ng knowledge. Baka 'di ba? Kahit pa syempre kailangan natin humingi ng opinion sa mga taga-subaybay natin. Kwento yan ni Tate Digong nung presidente na siya. Kaya nalaman ko. Kaya, Hindi, tsaka yung ginawa kasi nila, no? Yung ginawa nila kay PRRD, no? Siguro hindi naman nila akalain. Hindi siguro nila akalain na magkakaganito yung mga tao. 'Di ba? Mas ano parang mas kung iisipin mo mas nakaka-guilty yung ginawa mo. Kung medyo sibuyas ang puso mo, malambot ang puso mo. Kasi baka iniisip ng iba na pag hinuli naman natin, wala namang magre-react ng mga tao masyado dyan Konti lang naman mga supporter. Kasi yun ang sinasabi nila, na konti lang yung mga supporter ng mga Duterte. Lalo si Gadon. Sinasabi lagi ni Gadon, wala namang, kahit magre-election hindi naman mananalo si Sara Duterte. Parang ganun, di ba siya nagsasabi noon? Parang ganun. Kapag naglaban si ano. So, hindi siguro nila inaasahan na ganito yung magiging feedback sa mga tao sa ginawa nila kay PRRD. Na talagang makikita nila yung ganun kadaming tao na gustong maiuwi si PRRD, 'di ba? At humihingi ng hustisya para kay PRRD. 'Di ba? Nagulantang siguro. Pero syempre, kaano na lang, pride na lang. Parang ituloy-tuloy na natin 'to, 'di ba? Panindigan na natin. Total nandiyan na 'yan 'Di ba? Pero alam nyo sa tingin ko, mas maganda siguro kung tumulong na lang din kayo sa pagpapabalik kay PRRD, mas magiging maayos pa. Kasi kung gusto natin maging matahimik dito sa atin, sa bansa natin, wala tayong nakikitang ganyan. Yung mga tao hindi nagagalit, yung mga tao ganito, siguro, total nakita nyo na naman kung gaano kadami yung sumusuporta sa mga Duterte kay PRRD. Di ba? Di ibigay nyo na lang sana sa mga tao. Di ba? Sana ibigay nyo na lang sa mga tao. No? O pauwiin nyo na lang para wala nang problema, tulungan nyo na lang. Kaso sinasabi ng iba, wala na, nasa ICC na, huli na ang lahat. Pero siguro naman, ika nga sinasabi ni Senator Bongo, na madali siyang nadala doon, siguro naman, maibabalik din siya rito agad. Diba? Ganon. Kung ganon siya kabilis, dalin doon, ganon din naman siguro kabilis para maibalik siya rito kung sakaling ang government sa atin ay tutulong. Diba? Manong ibigay na lang sana kung ano yung hinihiling ng taong bayan. Ganun lang naman yun siguro. Pero hindi ko naman sinasabi na kapag pinakawalan nila si PRRD is ganun na hindi. Depende pa rin sa mga tao yan. Pero kahit papaano, makakabawas-bawas sa bigat. Sa bigat ng mga tao yung tingin sa inyo. Makakabawas-bawas ng konti. 'Di ba? Yun naman kasi lalong-lalo na politiko Politika 'to. Kailangan laging ang iniisip mo lagi yung kapakanan ng mo. Wag na yung kapakanan ng taong bayan. Kasi kalimitan naman kasi bihira lang kasi iniisip ang kapakanan ng taong bayan Minsan 'di ba? Yung sarili lang ang iniintindi. Pagpalagay mo yung political career nyo na lang. 'Di ba? Gano'n na lang. Baka makatulong sa political career natin to kahit paano makabawas-bawas sa galit ng mga tao sa atin, sa ginawa natin. Sana gano'n na lang. 'Di ba? Para wala na tayong ganito, wala na nagsasalita ng masama sa atin. Ngayon, kung ginawa niyo 'yon, tinulungan niyo na, tumulong na kayo, nakipag-cooperate kayo. Kay BP Sara, tinulungan niyo ganito. Kung gano'n pa rin ang sinasabi sa inyo, kung masama pa rin, sana pabayaan niyo na lang. Syempre, hindi naman natin masisisi yung mga tao sa nararamdaman nila sa nangyari. 'Di ba ganun 'yan? Hindi natin mapipigilan o maghihilom agad. Lalo na malaking sugat tong nangyari na 'to. 'Di ba? Kaya sana imbis na gumawa ng paraan para lumayo yung loob ng mga tao, dapat gumawa na lang kayo ng paraan para lumapit-lapit o makabawas-bawas man lang yung bigat ng pagtingin sa inyo ng mga tao. Sana makabawas-bawas lang. from this, na makikita mo na marunong tumanaw ng utang na loob itong si Senator Gringo Hunasan. Kahit wala siya sa PDP laban, at least, dito umiiral yung pagkakaibigan Yun ang matindi ron, yun ang importante. Kasi hinahanap nga ni Senator Robin yung mga dating kaibigan ni PRRD. 'Di ba? Yung mga dati na talagang yumuyuko sa kanya,
talagang umaano sa kanya, 'di ba? Halos nung nangyari kay PRR dito, lahat nawala. Tapos yung iba pa nai-issue na na-involve doon sa pagkakadala kay PRRD doon. Na parang nai-issue na isa sa mga naging instrumento para si PRRD madala doon sa dahig. Kaya ngayon, gagalaw siya. Pakikipagtulungan kay Mayor Baste. Kung petition ang kailangan, ako, mabilis pa ako sa alas 4 na pipirma sa petition. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala, kasama pala sa rules ng ICC ang people's participation. Millions. Yes, marami ang pipirma. It's just a matter of paano makaabot ito sa mga ordinary citizens, lalo na yung mga nasa bundok, nasa liblib. Bali sinasabi dito, may pag-asa talaga. May pag-asa. Syempre tayo umaasa naman tayo na sana makabalik na si PRRD. 'Di ba, makabalik na dito sa atin sa Pilipinas. So dito sinasabi na may pag-asa, may petisyon. Kumbaga pipirma. Kumbaga pag maraming pumipirma na gusto si PRRD ay makalaya, makabalik na, is talagang gagawin ng gagawin ng ICC na palalayain kasi may choice pala na pati yung mga tao, kumbaga desisyon ng mga tao to. So siguro dito na yan, dito na magkakaalaman kasi nakita naman natin, wag na tayong magsalita tungkol doon kasi kita naman natin ang ebidensya kung gaano ka talaga karaming mga tao, yung mga lugar na talagang sumusuporta kay PRRD. 'Di ba? Sinasabi ko nga hindi sila bayaran. Yung sinasabi ng iba binabayaran daw. Sa dami ng taong babayaran noon, sinasabi ko nga wala sa mga Duterte ang makinarya, wala sa kanila ang kakayahan para makapagbayad ng ganun kadaming tao. 'Di ba? Kaya yung nagsasabing binabayaran yan, yung mga nagpupunta sa rally na yan, wag naman kayong tanga-tanga. 'Di ba? Parang ang tanga-tanga nyo naman. Lalong-lalo na yung mga taga-ibang bansa na nagrarally, sa tingin nyo ba bayaran sila? Bakit pa sila babayaran kung mas mayaman pa sila doon sa magbabayad sa kanila? Ano ibibigay sa mga taga-ibang bansa? Sardinas tapos kilong bigas? Baka ipukul lang nila doon sa magbibigay yun. Yung mga kababayan nating OFW sa pagsusumikap nila kahit papaano naging maayos sa mga buhay niyan at hindi sila humihingi ng mga ganong klaseng kapalit sa ginagawa nilang pagtulong o pagsuporta kay PRRD. Kaya yun doon sa nagsasabi na bayaran yung mga taong nagrarally, napakalabo. Dahil uulitin ko, wala sa mga Duterte ang makinarya. Wala sa kanila. Kung magbabayad sila sa mga taong yan, baka mamaya pati yung bahay at lupa, mga sasakyan nila, pag-aari nila, maibenta na nila. Di ba? Kaya sana wag naman tatanga-tanga yung ibang nagsasalita ng gano'n, ng mga bayaran. Ako natatawa lang ako sa mga nagsasabi doon ng mga bayaran yung mga nagrarally. No, yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Kita naman natin yung kusang loob na ginagawa nila. Lalong-lalo na sa ibang bansa. Yung mga kababayan nating OFW, sila ang nagpapatunay na hindi sila binabayaran. Hindi binabayaran ng suportang ginagawa nila kay PRRD. Yung hindi alam mag-online. So, good luck po, ex-Senator Hunasan, sa inyong gagawin. Okay, speaking of Hunasan, Aba, parang parang, di ba, ang PDP laban, ang PDP laban siyam. So parang nakakaano na ako ng gagawin kong pang-sampu, mga katunay. Kayo, ano sa tingin nyo? Mga katunay, si Gringo Hunasan ba swak sa panlasa nyo, mga katunay? Ano sa tingin nyo? Siyempre, dito sa mga nanonood sa atin, sa mga nakikinig sa atin, merong mas nakakaalam Kumbaga, merong mas maraming experience. Kumbaga, siyempre, nakikinig din ako sa mga nagko-comment dito sa akin. 'Di ba? Mas marami din silang alam kung tutusin kaysa sa akin. Kaya importante din yung komento nyo sa akin. Ko lang na-realize. Kasi, meron tayong siyam na kandidato para sa, siyam na kandidato ng PDP. Yan, straight. So, hilera na natin to. Si Hunasan. So, meron pa tayong 3. May bakante pa. Dagdag. Si BP Sara, in-endorse niya na si Doc Eric Mata. So, pwede. Doc Eric Mata.
10. 10. So may dalawa pa. Oh, Kung naghahanap kayo ng dalawa, si Gringo. ako, I can recommend ito, si ex-Senator Gringo Hunasan. Kasi subok na siya, ilang term na niya. Marami na siyang term sa Senado. Oo, sa bagay. Matalino. Kung gagawa ng batas, yes. Narinig ko na itong nagsalita, hindi ko na matandaanan kung saan, na ang galing niyang magsalita. Very eloquent. Matalino. Kayo mga katunay, sang-ayon ba kayo na maisama si Gringo Hunasan sa inyong iboboto ngayong darating na eleksyon? Yan, si General Macanas talagang ihihilera niya na daw si Gringo Hunasan sa mga iboboto niya sa pagiging senador. No, syempre ito na pinapakita naman ni Gringo eh. Talagang sa panahon ngayon, no, dito mo makikita kung sino talaga yung tunay na kaibigan mo at hindi. 'Di ba? Kasi sa panahon na dati, nung presidente pa sa PRRD, nasa katungkulan siya, talagang marami kang magiging kaibigan nun. Walang pinagkaiba yan sa kuwari, nanalo ka sa loto, magkakaroon ka ng maraming kaibigan pag naging mayaman ka. Pero pag naghirap ka, dyan mo malalaman kung sino yung tunay sa'yo eh. Yung talagang matitira sa'yo. Kung dati na marami kang pera, kinaano ka, sikat ka, hindi mo mabilang kung sino-sino yung mga nakakasama mo eh. Pero kapag ikaw ay bumagsak, no, kumari nag-ano ka, dyan mo malalaman kung sino talaga yung mga tao na mag-aangat sa'yo uli, yung babangon, yung aakay sa'yo uli. Pero bilang mo na lang yun. Katulad nito ni Gringo Hunasan, di ba? Nandito ngayon tayo sa panahon na ang mga Duterte ay medyo ginagawa nilang dihado. Di ba? Ngayon, eto si Gringo Hunasan is nagbibigay ng tulong. Maaring may mag-isip na sasabihin nila, paano? Mag-e-eleksyon para manalo. Hindi mawawala yung ganong paniniwala, yung ganong komento. Pero siguro sa tingin ko, kung totoong kaibigan naman ni PRR dito at ng mga Duterte, dati pa, no? Siguro bukal naman sa kalooban ni Gringo Hunasan to. No, bukal naman. Kasi hindi naman siya yung hindi dating kaibigan eh. Ang masama, hindi siya ka-close sa mga Duterte tapos bigla siyang ganyan, 'di ba? Tapos mag-e-eleksyon. Pero siguro bukal naman sa kalooban ni Gringo Hunasan yung sinasabi niya, no, yung pagtulong niya sa mga Duterte. May tapang. Tanong, kung manalo ang senador, itong si Hunasan, tutulungan ba niya si VP Sara sa napipintong impeachment trial? Yun ang tanong doon. Kasi si PRRD humiling na ang magagawa lang nating tulong is iboto yung kanyang mga senatorial candidate sa PDP laban. 'Di ba? So eto. Syempre kailangan pag nanalo yung PDP kahit paano may pag-asa na hindi na ma-impeach si VP Sara. May makikipaglaban para kay VP Sara. Ngayon kung si Gringo Hunasan, eto nga yung tanong ni General Macanas, siya ba ay boboto na no to impeachment para kay VP Sara? No? Ano sa tingin niyo mga katunay? Ano sa tingin niyo sa pagkatao ni Gringo Hunasan? 'Di ba? Sa mga mas nakakakilala kay Gringo Hunasan dito, ano sa tingin niyo? Magtitiwala ba kayo sa kanya o 50-50 o hindi? My answer is yes. Kasi ito pa nga lang. Si General Macanas, yes. Sa lahat ng mga kumakandidato ng senador, siya pa lang, si Hunasan pa lang ang nakita ko na mayroong Paraan. concrete action. Oo, may paraan siya. Para tulungan makabalik si PRRD. Kung sa bagay, may hinaing paraan si Gringo Hunasan para makabalik si PRRD. Maganda yung ideyang sinabi niyang yon. 'Di ba? To me, maaasahan itong si Hunasan na tutulong sa mga Duterte. Kaya, anyway, pag-isipan nyo. Ako, pag-isipan pa rin, mga katunay. Hindi pa ako finally decided kung sino yung dalawa. Yung 10 as endorsed. Kumbaga hindi pa pinal yung desisyon ni General Macanas. Kumbaga pinag-iisipan niya na rin, pinag-iisipan niya pa rin si Gringo Hunasan. Kahit naman tayong lahat siguro mas maganda pag-isipan muna natin maigi. Kasi napakahirap uli magkamali. 'Di ba? Mas maganda kung dito meron tayong hint
kay Gringo Hunasan, mas maganda balikan natin yung mga dati ni Gringo Hunasan na mga ginagawa nung senador pa siya, mga ganito, dating hindi pa siya senador. Mas maganda kung balikan natin yun eh. Pag-aralan natin yung mga nagiging performance niya hanggang sa maging magkaibigan sila ni Duterte, di ba? Mas maganda yon para magkakaroon tayo ng idea. Kay BP Sara, ano na yon, ayos na yon. Bobotohan ko, yung dalawa na lang, namimili pa ko sino yung dalawa at kinoconsider ko itong si ex-senator Gringo Hunasan kasi nga may pinagsamahan silang dalawa ni PRRD. At ito yung signature drive petition na gagawin nila. Sana maraming makapirma at Sana nga walang humara. Yun ang kalaban dun eh, masamang espiritu. Hanggang ito, bigyan konsiderasyon ng ICC kasi pag millions, how many millions? 50 million? Mababa yung bilang, how many millions ang population ng Pilipino? 110 million na ba? 116? I'm not sure. Ito yung pagkakataon, mga katunay. Pinakamababa yung 50 million na Pilipino ngayon na nakikisimpatya gustong maibalik si PRRD meron. Maganda yung idea ni Hunasan na yun, no? So sana makagather sila ng 50 million signatures. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.